na lamang ay bumisita si Pangulong Rodrigo Duterte sa Tacloban City para makiramay sa mga kababayan nating nasalanta at magbigay ng mandato sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para mas mapabilis ang rehabilitation sa lugar. Muli po natin balikan ang ilan sa mahalagang bagay na kanyang sinabi doon. Panoorin po natin ito. Salamat po. Kindly sit down. Huwag na lang natin ituloy kaya yan. Gawin na natin sementeryo. Maghintay tang Yolanda Jr. Anak. Hindi ko akalain. You know, I just introduced reforms in the national government. In the national offices, irrespective of the department, they are only given 1 month to process the papers. It must be out by 1 month. Ang local government, since you are not under me directly, I do not have the control, but I have the supervision, I will be coming out of rules. That binds everybody, including government corporations. Na kung itong LOA, said, di ako galit sa inyo, itong LOA, NHA, DPWH. You do that again, and I will fire all of you. I will ask you to resign. Totoo. Total, mga kaibigan ko, dito sa itaas, nakikinig yan. Ang problema sa down, it's not pouring, it's trickling in trickles. And this, what, I don't know, alam mo, indolence is part of corruption. When you are paid for 8 hours to do your work, magtrabaho ka ng 8 hours. Do not shortchange the public. Now, this 3 years, wala na 2 years na, then we are all Christians. If you read the Bible, it is only God who controls everything, including the reason why we are here. It's mind-boggling, but we do not have the answer. What he proposed to us, at least in the Bible, which says that he will come back here to judge the living and the dead. We believe in the Holy Spirit, the Catholic Church. So, about 3 years from now, magbaba na naman si Kristo to judge us the living and the dead. And the theory is that the dead will rise from itself. I don't know kung saan yan. Maglibingan ba tayo kung mayroon pa? O yung houses na yan, kung hindi pa matapos yan sunod buwan, ay gawain mo na lang crematorium yan. Oh. Kasi anong sabihin ko dito? What am I supposed to say here? 3 years now has passed at kayo naghintay na lang ng isa pang typhoon na sana pagdating namin dito wala ng tao para we do not have to say I am sorry na dumating ng ganito. Really, ako po'y naghihingi ng tawad sa inyo. But for all others, I have fired so many men in government. It's either magkaintindihan tayo o hindi. Ako, I propose something like this. I was not elected to sit down there. It was never my ambition to be president. Kung nandyan na rin ako, trabaho na lang tayo lahat. Because I never coveted the position.
alam ko lang, alam ninyo, ni wala akong isang congressman, wala akong isang governor except Jaime and Governor Garcia of Bataan and a governor in Mindanao. The only lady, and the only reason why na sinuportahan niya ako, kasi kasintahan ko siya. Ayan ang totoo, hindi ako nagpapatawa. She used or was or girlfriend ko noon. That's why the sense of commitment is there because wala kang pera, wala kang makinarya, and yet the Filipino people give you an overwhelming mandate to serve. If this is the kind of service that I came here for, I'm sorry, I said, I do not want to offend anybody. I am not satisfied. I'd like to ask the presidential assistant for the Visayas to Mike Dino. I'll put him in charge. Kaya nga presidential assistant siya, Mike. Magawa ka ng bahay dyan ka tumira. But, you oversee I want this thing completed. I will be back. Babalik ako. Ano tayo ngayon? October, November. I'll be back December. Mike, gusto ko na sa harap nila, gusto ko, by December, gusto ko makalipat na lahat. Putak, yung tubig na yan, gawaan mo sila ng swimming pool. Gawaan mo sila ng lahat. Basta, I will be back, I promise you. In the fullness of God's time, I will be back December. Pag wala pa ito sila na lipat dyan lahat, dalhin mo na kumuha ka ng lupa dyan sa Bonifacio o Forbes Park, bigyan mo yan sila tag isa-isa. Yes, sir. Si commitment, ha? Yes, sir. Oh. So you guys, you take your orders, but henceforth, nandito yung sa housing. Dito si Lenny. She's in charge of the housing. Lahat naman ng next time you take orders from her, and the same order, that she's supposed to finish her job on time. Hindi tayo pwede magbilangan. You know, we are so underdeveloped a country that by the nature of the laziness and indolence of some idiots, lalo tuloy tayong naging double the underdeveloped, whatever that phrase means. Dapat yung Yolanda, 1 year after, tapos na yan lahat. So you cut the red tape, or hindi ko malaman kung saan ako mag-umpisa. Is it really the rules which is also to protect the money of the people? Or the people nandyan sa trabaho, ayaw lang magtrabaho? So I'm a little bit disappointed but still very happy to see you. And ask everybody to cooperate. Kindly cooperate. Do not delay government projects. Not because... Mga kaibigan, napanood po natin ang naging talumpati o bahagi na naging talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte kanina sa lungsod ng Tacloban, kung saan, Ralph, inatasan niya yung iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan na madaliin yung pagtatapos ng housing at maging yung pag-restore o paglalagay ng tubig dun sa mga kabahayan doon. Dahil magpasa hanggang ngayon wala pa tubig at kuryente. At nagbigay nga ng ultimatum ang Pangulong Duterte na dapat ay Disyembre ay makalipat na ng permanenteng tirahan itong mga biktima ng Yolanda at kanya mismong bibisitahin. Itinalaga rin niya si Presidential Assistant for the Visayas, Mike Dino, na i-oversee yung lahat ng mga proyekto at tapusin ang mga ito.
Samantala, bagamat may mga pagbabago na sa mga lugar na nasalanta ng Bagyong Yolanda, hindi pa rin lubos ang pagbangon. Marami pa rin mga pangangailangang dapat matugunan. Kompletong tugon mula sa pamahalaan ng mga biktima ng bagyo. Sa Tacloban na halos walang itinira ang bagyo, marami sa mga residente ang walang natanggap na tulong sa pamahalaan mula sa pabahay at sa mga simpleng kabuhayan. Mayroon mga hindi talaga nabigyan. Wala talaga. Yung isa naman hindi lahat nabigyan. Minsan nandoon na nga sa listahan, nagpipila na on the day, nakukuha na, tapos bigla doon ini-erase. Inabutan pa naming umiiyak ang isang barangay health worker nang makitang pagtitirik ng kandila sa rotonda ng Tacloban. Yolanda. Pero wala po kayong nakuhang pabahay? Wala kaming nakuha ang pabahay. Paliwanag naman ni Pascualito Labagan, tila puro koordinasyon lamang ang nangyari at nagkakagulo pa sa hanay ng pamahalaan matapos ang bagyo. Kaya nais nilang kilalanin ng Pangulong Duterte ang 4 na mahalaga nilang panukala para maibsan ang paghihirap ng mga biktima. We proposed magkaroon ng executive order ang ating Office of the President na magkaroon ng centralized na body na mangangasiwa sa central o coordinated body. Kabilang din dito ang audit sa 170.9 billion pesos na Yolanda funds na pinaniniwalaan nilang maanumalyang ginamit ng nakarang administrasyon. So ano ba nangyari dito, ilan na ba nagastos at ilan pa ang natitira? Umaasa naman ang mga survivors na pakikinggan sila ng Pangulong Duterte ngayon. Mula sa Tacloban, para sa PTV News, George Bandola. Sa aming pagbabalik, paano nga ba nagsimulang muli ang mga biktima ng Bagyong Yolanda? Yan at marami pang iba ating sasagutin dito sa Padayon Yolanda Special.